Naramdaman mo ba minsan na malungkot ka pa rin kahit napapalibutan ka ng maraming kaibigan? Tapos hindi mo alam kung bakit kalungkutan ang bumabalot sa buhay mo. Wala namang rason para malungkot. Pero hindi mo lang alam na ang habits mo ang dahilan kung bakit malungkot ka. Sa video ito, pag-uusapan natin ang 10 habits na kailangan mong tanggalin sa buhay mo. Number 1, babad ka sa social media. Hindi masama ang social media. Ang masama ay ang iyong habit sa paggamit ng social media. Kung hindi mo ito kukontrolin, ikaw ang kukontrolin ito. Minsan, ilang minuto lang sana tayong gagamit ng social media. Pero di natin namamalayan, ilang oras na pala ang lumipas. Nakaka-addict ang social media. At iniuubos nito ang oras natin. Tapos palagi tayong nagsuscroll. Marami tayong nakikitang masasayang pangyayari. Doon na natin maikukumpara ang buhay natin sa buhay ng iba. Papasok sa isip mo na ang boring ng buhay mo. Hindi katulad nila na masaya lang. Pero hindi naman yan totoo. Real talk lang. Halos lahat ng ipinopost sa social media ay mga masasayang parte lang ng kanilang buhay. Hindi kasama ang kalungkutan nila. Mas malamang ma-depress ka kung palagi mong makikita ang highlights ng iba tapos ang boring ng buhay mo. Normal na sa ating mga tao na ikumpara ang sarili natin sa iba at pinapalalayo ng social media. Kapag tiningnan mo ang mga post ng iba, maikukumpara mo ang sarili mo sa kanila. At kapag tiningnan mo naman ang masasayang ginagawa ng mga kaibigan mo, pakiramdam mo na pag-iiwanan ka na. Kaya may papayo ko sa'yo, subukan mo ang social media detox. Anong ibig sabihin yan? Huwag kang gumamit ng social media kahit 5 oras lang. Malamang na mapansin mong nababawasan ang stress mo at mas masaya ka. Suriin mo ang sarili mong pagkilos. Sa gayon, magsasaya ka dahil sa mga nagawa mo at hindi dahil ikinumpara mo ang sarili mo sa ibang tao. Number 2, overthinker. Nag-overthink ka ba sa kahit maliit na bagay? Kapag may sinabi sa iyong isang tao, palagi mo ba itong inaanalisa? Kahit wala namang malalim na kahulugan ang sinabi niya. Palagi mo bang iniisip ang iyong nakaraan? O iniisip mo ang maaaring mangyari? Alam mo ba na sa labis na pag-iisip mo ay makakasira ito sa mental peace mo? Paano ka sasaya kung hindi na peaceful ang isipan mo? Bawat isa sa atin ay nag-o-overthink paminsan-minsan. Ngunit marami ang hindi marunong i-manage ang kanilang nakakagambalang pag-iisip. Ang daming pumapasok sa isip mo. Tama ba yung sinabi ko? May gusto ba siya sa akin? Katawa-tawa ba ako sa paningin nila? Paano kung maaksidente ako? Nababalisa ka sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Para kang hamster na takbo ng takbo sa hamster wheel pero wala namang nararating. Ang may papayo ko sa'yo, alamin mo kung makatwiran ba ang iyong iniisip. Kapag hindi ka natulungan ng pag-overthink para makahanap ng solusyon, makadaragdag lang ito sa iyong problema. Hayaan mo na lang ang mga bagay na mangyayari. Wala ka namang kontrol doon. Ang pinakamabuting magagawa mo ay paghandaan ang mga sitwasyon hanggat maaari. Pero tanggapin mo ang katotohanan na may mga sitwasyong hindi mo kayang kontrolin. Intindihin mo muna ang buong sitwasyon at huwag kang may stress sa detalye. Huwag mong hayaan na babalutin ka ng mga iniisip mo. Hindi ka magiging masaya. Number 3, takot. Yun bang takot kang sumubok ng panibagong bagay? Kailangan mong tanggapin na sa buhay natin, may mangyayari talagang hindi natin inaasahan. Nothing is safe and secure. Pero anumang mangyari, yan ang magtutulak sa'yo na magbago at lumabas sa iyong comfort zone. It's all about changing perspective in life. Hindi ka sasaya kung nananatili ka sa buhay na pabalik-balik ang routine. Bawat galaw mo dyan ay pilit kasi boring na. You have to know that you'll waste your life playing it safe. Ang buhay ay parang sugal. Hindi mo alam kung matatalo ka sa laban ng buhay o mananalo. Pero patuloy ka pa rin lumalaban. Real life is uncomfortable. Things might seem scary, but they get better with time. Nothing stays the same forever. Darating talaga ang mahihirap na sitwasyon kahit hindi mo gusto. Hindi ka makakatakas. Ang magagawa mo lang ay harapin mo ang mga ito. You live and you learn. Mas mabuti pang mabigo pero lumalaban kaysa sa nasa comfort zone ka na wala ka namang matutunang bago. Kung pabalik-balik lang ang routine mo sa buhay, para mo na ring ikinulong ang sarili mo. It's a lonely place to be. Number 4, pinipeke mo ang iyong pagkatao. Bago tayo lumabas ng bahay o pumasok sa trabaho, nananalamin tayo. Di ba? Gusto kasi nating makita tayo sa ating pinakamagandang itsura. Pero may mas mahalaga pa kaysa sa magagandang damit o ayos ng buhok. Ang ating panloob na pagkatao ay pwedeng makadagdag o
o makabawas sa ating panlabas na kagandahan. Mahalin mo ang totoong pagkatao mo. Tanggapin mo kung ano ka. Tanggapin mo ang imperfections mo. Make yourself as your best friend. A friend who understands you and your feelings. Kapag pinipeke mo ang iyong sarili, ibig sabihin, nagalit ka sa sarili mo at wala kang kumpiyansa. Let me tell you a short story. When I was in 4th grade, may kaklase akong napakatalino sa math. Maliit na bata, tapos payat, at napakalaki ng kanyang salamin. Palagi siyang binubuli. Do you know the reason why you admired him? Because he never tried to fit in. We liked his effortless intelligence. May natutunan ako sa kanyang pagkatao. Decide what you want. It will make things a lot easier for you in the long run. Hayaan mong makita nila ang tunay na ikaw. Ang tunay mong lamat. Ang lahat. Siguradong maraming mga tao ang makakagusto sa'yo. Number 5, palaging abala. Guilty ako sa salitang busy ako. Pero totoo naman na marami akong ginagawa araw-araw. Kaya minsan nararamdaman ko ang kalungkutan. Kasi nakakalimutan ko na ang ibang bagay na nakakapagpasaya sa akin. Kaya may mga kalagayan na maaaring makatwiran na alisin o bawasan ang ilang gawain. Ang hindi pagiging timbang sa bagay na ito ay maaaring lumikha ng kagipitan at kaigtingan na maaaring lubhang makasisira ng loob. Ito ay maaaring humantong sa pagkasira ng relasyon sa pamilya, panlulupaypay, o matinding mga suliranin sa kalusugan. Huwag mong ikulong ang sarili mo dahil sa dami mong pinagkakaabalahan sa buhay. Marami kang mami sa buhay kung ganyan ka. Number 6, pagkimkim ng sama ng loob. Paano ka sasaya kung negatibong emosyon ang bumabalot sa'yo? Hindi mo ba makalimutan ang masasamang sinabi at ginawa ng ibang tao sa'yo? Tumatak na ba sa isip mo ang masasakit na salita at walang pakundangan mga kilos nila? Kaya naman ang iyong pagmamahal ay napalitan ng hinanakit. Parang wala ka nang magagawa, kundi pagtiisan na lang ang sitwasyon. Alisin natin sa ating sarili ang lahat ng matinding hinanakit. Ang sama ng loob o kapaitan ay maaaring magdulot ng malalim na kalungkutan o anumang bagay na nasa isipan na may masamang resulta sa katawan. Ang sama ng loob ay ang kalagayan ng isip na kusang nangahawak sa pakiramdam ng pagkagalit, na handang manakit, may kakayahang magpakawala ng naipong galit sa anumang sandali. Ang pinakamalaking panganib sa pagpapatalo sa sama ng loob at pagpapahintulot dito na maghari sa ating mga puso ay pagkakaroon ng espiritu na tumatanggi sa pakikipagkasundo. Ang hindi napipigilang puot at galit ay laging nagbubunga sa pagmumura ng isang nagagalit na tao na ang mga hinaing ay nangangailangan ng pakikinig sa iba. Ang isa pang kasamaan na dala ng sama ng loob ay ang paninirang puri. Ang lahat ng ito ay nagbubunga sa masamang hangarin na nagpapakita ng masamang pag-iisip o pakiramdam ng sobrang galit. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay makalaman at impluwensya ng Diablo. Ang masamang pag-iisip ay isang sinasadyang pagtatangka na sakta ng ibang tao. Kaya nga, dapat na iwaksi ang anumang sama ng loob na nagpapahiwatig ng masamang pag-iisip o pakiramdam ng sobrang puot. Ang pagkimkim ng sama ng loob ay parang umiinom ka ng lason tapos umaasa ka na ang ibang tao ang mamamatay. Pero hindi mo alam na ikaw pala ang unang pinapatay nito. Inaakala mo na pinrotektahan mo lang ang sarili mo. Pero ang totoo, ikinulong mo ang iyong sarili sa negatibong emosyon. Number 7, ikinumpara mo ang iyong sarili sa iba. Hindi maganda ang epekto ng pagkukumpara. Baka maging dahilan din ito ng pag-iinggitan at kompetisyon. Kaya tingnan mo ang iyong sarili gaya ng pagtingin sa iyo ng Diyos. Matutulungan ka nito na pahalagahan ang iyong sarili. Ang pagtingin ng tao ay hindi gaya ng pagtingin ng Diyos. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, pero ang Diyos ay tumitingin sa puso. Sinusukat ng Diyos ang iyong halaga, hindi sa pamamagitan ng paghahambing sa iyo sa iba, kundi sa pamamagitan ng pag-alam sa laman ng iyong puso. Sinusuri niya ang iyong kaisipan, damdamin, at mga intensyon. Inuunawa ng Diyos ang iyong mga limitasyon at gusto niyang tanggapin mo ang mga ito. Kung ihahambing mo ang iyong sarili sa iba, pwede kang maging mayabang o di kontento, kaya maging mahinhin o mapagpakumbaba at tanggapin na hindi ka magiging angat sa lahat ng bagay. Number 8, inuuna mo ang iba. Wala namang masama sa pagtulong. Walang masama kung inuuna mo ang iba. Pero kapag palagi mo silang inuuna, tapos wala ka nang pakialam sa sarili mo, binaliwala mo na ang iyong pangangailangan, hindi ka na magiging masaya. Dahil mauubusan ka. Siguro inuuna mo ang iba dahil people pleaser ka. Magkaiba kasi ang people pleaser at empathetic. Sinabi ko ito sa'yo dahil isa din akong people pleaser noon. Binaliwala ko ang sarili ko
dahil gusto kong mapasaya ang mga tao. Pero maling approach pala yun sa buhay ko. Hindi na ako ganyan ngayon, but I remain a very highly empathetic individual. Tumutulong naman ako sa mga nangangailangan, pero hindi sa intensyon na para lang purihin ako. Kasi yan ang people pleaser eh. May halong pasikat. Tumutulong ako na walang ini-expect na papuri. Madali kang malungkot kung wala ka ng paki sa sarili mo. Ikaw rin ang magdurusa sa huli. Don't try to be a superhero who swoops in to save everyone and then disappears. Instead, work toward interdependence. You help others and are helped in return. You create a community where everyone, including you, is valued. Number 9, umaasta kang ayos lang. Ganito naman tayo, di ba? Umaasta tayong masaya. Hindi naman. Kapag kinakamusta tayo ng mga kakilala natin, palagi nating isasagot ay ayos lang. Pero bakit ito ang ating ipinakita sa kanila? Maraming dahilan. Number 1, iniisip kasi natin na wala naman silang magagawa kung sasabihin natin hindi tayo okay. Number 2, iniisip kasi natin na hindi rin naman sila maapektuhan sa problema natin. Number 3, hindi pa natin kayang sabihin na problemado tayo. Number 4, ayaw kasi nating mag-alala sila. Number 5, ayaw kasi nating may magchichismis sa buhay natin. Number 6, iniisip kasi natin na hindi naman nila tayo tutulungan. Number 7, ayaw nating masayang ang oras nila. Siguro marami pang dahilan kung bakit tayo nagsisinungaling. Pero yan lang ang naiisip ko sa ngayon. Ang may papayo ko sa'yo, kung nahihirapan ka na sa buhay mo, hindi masama na sabihin mo ang totoo. At magpatulong ka. Huwag kang mahiya. Asking for help is one of the best ways to build relationships. Intellectual and emotional support are the lifeblood of relationships. Whenever I get stuck, I know that opening myself up to other people is one of the best ways to keep moving. Number 10, madamot ka. Ang batas ng Diyos para sa kanyang bayan ay mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nangangahulugan ito na tayo'y may pananagutang maging mapagmahal. Di makasarili, madamahin sa mga pangangailangan ng iba. Gayunman, tayo hindi laging nakaaabot sa maningning ng huwarang ito. At tinutulungan tayo ng Biblia na maunawaan kung bakit. Sa Genesis 8:21, sinasabi nito, dahil masama ang laman ng puso ng tao mula sa kanyang pagkabata. Kaya ugaliin natin ang pagbibigay. Sinasakripisyo ang sarili para sa iba. Kapag lumilitaw ang bahid ng iyong pagkamakasarili, alalahanin na sinasabi ng salita ng Diyos na patuloy na unahin natin ang kapakanan ng ibang tao, hindi ang sarili natin. Sa paggawa nito, tatamuhin mo hindi lamang ang pakikipagkaibigan ng iba, kundi ang pagsang-ayon ng Diyos na kataas-taasan.